Ito lamang February 16, 2026, bandang 2:31 na madaling araw, tumawag ang isang lalaki sa 911 habang halos hindi makahinga sa sobrang panik. Sinabi niyang binaril ang asawa ko, bilisan niyo. Ang tumatawag ay si Caleb Flynn, isang dating pastor at minsan ding sumali sa American Idol. Ilang minuto lang ang lumipas, natagpuan ng mga pulis ang asawa niyang si Ashley Flynn na wala ng buhay sa kailang kwarto. Ayon kay Caleb, may pumasok daw na magnanakaw sa kailang bahay. Pero habang iniimbestigahan ang eksena, may isang detalye na hindi maipaliwanag ng mga pulis. Isang pintuan na sinasabing dinaanan ng salarin, pero halos imposibleng mabuksan mula sa labas. At doon, nagsimulang mabasag ang kwento ni Caleb Flynn. Sa recording na nasabing tawag sa 911, maririnig ang matinding kaba sa boses ni Caleb. Sinabi niya sa dispatcher na may pumasok sa kailang bahay at binaril ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, bukas daw ang pinto ng bahay nang makita niya ang nangyari. Paulit-ulit niyang sinabi na may pumasok at ginawa iyon sa kanyang asawa. Habang kinakausap siya ng dispatcher, tinanong siya kung may iba pang tao sa loob ng bahay. Sinabi ni Caleb na wala siyang nakikitang iba. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya ring naroon sa bahay ang kailang dalawang anak na babae, ngunit natutulog ang mga ito sa kailang mga kwarto. Sa tawag ay maririnig din na tila nagpapanik na nga si Caleb. Sinabi niya na nasa kama ang kanyang asawa at hindi na ito gumagalaw. Tinanong naman siyang muli ng dispatcher kung humihinga pa ba si Ashley. Ngunit tila nahihirapan siyang sagutin iyon ng malinaw. Sa background ng recording, maririnig din ang kanyang pag-iyak at paulit-ulit na pagsabi ng "Oh my God." Maya-maya pa, sinabi ng dispatcher na papunta na ang mga pulis at ang mga paramedics sa kailang bahay. Habang naghihintay, tinanong din si Caleb kung maaari niyang i-check ang kalagayan ng kanyang mga anak. Sa una, sinabi niyang nasa kwarto ang mga ito at hindi pa niya sila napupuntahan. Ilang minuto pagkatapos ng tawag, nagsimula na ngang dumating ang mga unang pulis sa kailang bahay. Sa puntong iyon, hindi na nakikipag-usap si Caleb sa dispatcher kundi sa mga pulis na nasa lugar na. Sinabi niya sa kanila na nasa loob ang kanyang asawa at tila wala na itong malay. Pagdating ng mga pulis sa bahay ng pamilyang Flynn, agad naman nilang sinimulan ang pagsisiyasat. Nang pumasok sila sa master's bedroom, nakita nga nila ang katawan ni Ashley. Ayon sa mga ulat ng investigador, tila binaril siya sa ulo habang nasa kama. Malapit sa paanan ng kama ay may nakita ang mga pulis ng ilang basyo ng bala. Marami sa mga ito ang nakakalat sa sahig malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Ashley. Habang iniinspeksyon nila ang bahay, napansin rin ng mga pulis ang ilang kakaibang detalye. Isa sa mga ito ay ang pintuan ng garahe sa silid ng bahay na nakita nilang nakabukas. Nang tingnan nilang mabuti ang lugar, may napansin silang isang malaking refrigerator na nakaharang sa pintuan. Para mabuksan ang pintuang iyon, tila kinakailangan pang itulak ang refrigerator palabas ng daan. Para nga sa mga investigador, medyo kakaiba ang sitwasyong iyon. Ang isang refrigerator ay napakabigat at hindi madaling ilipat. Kung may pumasok mang magnanakaw sa bahay, hindi karaniwan na ililipat pa nito ang isang napakabigat na bagay upang makapasok o makalabas. Habang nagpapatuloy ang kailang paghahanap, napansin rin ng pulisya ang isa pang bagay na nasa garahe. Nandoon ang sasakyan na Ford truck ni Caleb Flynn. Nang suriin nila ang nasabing sasakyan, nakita nilang bukas ang center console nito at tila walang laman. Tinanong naman nila si Caleb tungkol dito. Ayon sa kanya, doon daw niya karaniwang inilalagay ang kanyang baril. Sinabi niya rin na ang baril na iyon ay isang 9mm na pistol. Ngunit nang tingnan ng mga pulis ang loob ng sasakyan, wala roon ang baril na sinasabi niya. Ang detalyeng iyon ay agad ngang napansin ng mga investigador. Sa isang kaso ng pagbaril, napakahalaga na anumang impormasyon tungkol sa baril na maaaring ginamit. Dahil dito, sinimulan nilang isaalang-alang kung may kaugnayan ba ang nawawalang baril sa nangyaring krimen.
Sa mga unang oras ng imbestigasyon, sinabi ng mga pulis sa publiko na posibleng pagnanakaw ang nangyari. Naniniwala sila sa simula na maaaring may pumasok sa bahay at doon nga naganap ang krimen. Dahil dito, nagsagawa sila ng paghahanap sa paligid ng lugar. Gumamit pa sila ng mga police dog at drone upang hanapin ang sinasabing sospek. Sinuri rin nila ang mga kalapit na lugar upang malaman kung may nakakita ba sa kahinahinalang tao noong gabing iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang direksyon ng kailang investigasyon. Pagdating ng Miyerkules, February 18, nagbigay ng bagong pahayag ang hepe ng pulisya at ang kailang naging pahayag ay talaga namang gumulat sa lahat. Ayon sa kanya, may mga bagong impormasyong lumabas sa kailang investigasyon at naniniwala nga sila na ang pagkamatay ni Ashley Flynn ay hindi simpleng pagnanakaw lamang. Sa halip, tila isa itong planadong pag-atake na nakatuon mismo sa biktima. Dahil sa mga natuklasang ito, nagdesisyon ang mga investigador na magsampa ng mga kaso laban kay Caleb Flynn. Sa makatuwid, sinasabi nga nilang siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling asawa. Si Caleb na dating pastor at isang perpektong asawa sa mata ng ibang tao. Bago nga tayo magpatuloy, mahalagang kilalanin muna natin ang mga taong sangkot sa trending na kasong ito. Ang kwento ay nagsimula sa Tip City, Ohio, isang maliit na lugar na malapit sa Dayton. Sa tahimik na lugar na ito nakatira ang pamilya Flynn. Ang ama ng tahanan na si Caleb ay 39 na taong gulang at ang kanyang asawang si Ashley ay 37 taong gulang. Mayroon silang 2 anak na babae. Mahigit 1 dekada nang magkasama sa buhay sina Caleb at Ashley. Nag-aral si Caleb sa Lee University sa Tennessee, isang pribadong paaralang Kristiyano. Dito kumuha siya ng degree sa ministry at music. At sa parehong universidad niya rin nakilala si Ashley. Mula pa nung una, malinaw na napakahalaga sa kanila ang kailang pananampalataya. Noong 2013, sumali si Caleb sa season 12 ng American Idol. Napahanga niya nga ang mga hurado sa kanyang boses kaya't binigyan siya ng golden ticket na naging daan niya papunta sa Hollywood. Sa isang ngang panayam, dito rin sinabi ni Caleb kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Sinabi niya rin na ito ang nag-udyok sa kanya upang subukan na mag-audition. Ayon rin sa kanya, kung hindi dahil kay Ashley ay baka hindi talaga siya sasali sa nasabing kompetisyon. Bagamat hindi nga siya nanalo sa American Idol, tila nanalo naman siya sa buhay pamilya nang pakasalan siya ni Ashley. Sa larawan nga nila sa social media, makikita ang isang masayang pamilya. Madalas silang magkasama sa mga okasyon at mukhang mahal na mahal nila ang isa't isa. Para sa maraming tao, tila nasa kanila na ang lahat. Isang magandang bahay, 2 magagandang anak na babae at isang buhay na kinaiinggitan ng iba. Sa paglipas ng mga taon, nagtrabaho naman si Caleb sa iba't ibang simbahan bilang isang pastor at direktor ng pagsamba. Si Ashley naman na dati ring guro sa elementarya at kalaunan ay naging kapalit na guro sa volleyball coach sa isang middle school sa kailang lugar. Pareho rin silang kilala sa kailang komunidad bilang mababait at aktibong miyembro ng simbahan. Sa social media ni Ashley, makikita kung gaano kahalaga sa kanya ang pananampalataya at ang mga kabataan. Noong June 27, 2024, nag-post pa siya patungkol sa isang Christian camp na dinaluhan niya kasama ang mga bata. Mahal na mahal niya ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa mga kabataan. Sa puntong ito, talagang lahat ay mapapatanong, paano nagawa ni Caleb ang karumal-dumal na krimen sa babaeng pinakasalan niya na may ganitong reputasyon at matibay na pananalig sa Panginoon. Samantala pagkatapos kang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ashley Flynn, naglabas naman ng pahayag ang simbahan na dati niyang dinadaluhan. Ayon nga sa kanila, labis ang kailang pagkabigla at kalungkutan sa nangyari. Si Ashley daw ay isa sa pinakamabait na taong nakilala nila. Mahirap nga para sa kanila na tanggapin na ang kanyang buhay ay biglaan na lamang nawala. Binanggit din nila na matagal ng bahagi ng kailang komunidad ang pamilyang Flynn at naging malapit na kaibigan nila ang mag-asawa. Hiniling din nila sa lahat na ipagdasal ang pamilya, lalo na ang 2 anak na babae na naiwan. Maraming tao sa komunidad ang nagbahagi ng kailang alaala tungkol kay Ashley. Kilala siya bilang isang mabait, masiyahin at laging handang tumulong sa iba. Hindi lamang niya mahal ang kanyang sariling mga anak,
kundi pati na rin ang mga batang kanyang tinuturuan. Bilang isang dating guro at kasalukuyang volleyball coach sa middle school, naging mahalagang bahagi siya ng buhay ng maraming estudyante. Ano nga ba ang naging basehan ng mga pulis upang arestuhin si Caleb? Ayon nga sa investigasyon, nagsimula na ngang suriin ang mga detalye ng pangyayari, lalo na ang 911 call na ginawa ni Caleb. Isa sa mga nakausap tungkol dito ay isang retiradong detective na si Matt Irvine. Ayon sa kanya, may ilang bagay sa tawag na hindi karaniwang naririnig kapag ang isang tao ay tunay na humihingi ng tulong sa isang emergency. Karaniwang daw na kapag tumatawag ang isang tao sa 911 dahil may nasugatan o may krimeng naganap, ang unang sinasabi ay isang direktang paghingi ng tulong. Halimbawa, madalas ngang sabihin ng mga tao na may taong nasugatan, may dumudugo o kailangan agad na ambulansya. Ang tono nga ng tawag ay kadalasang nakatuon sa paghingi ng agarang tulong. Ngunit sa kaso ni Caleb Flynn, sa halip na agad humingi ng tulong, ang una niyang sinabi ay may pumasok raw sa kanilang bahay at binaril ang kanyang asawa. Para sa eksperto, parang nagkukwento agad siya tungkol sa nangyari kaysa sa direktang humingi ng tulong para sa kanyang asawa. Isa pang detalye na napansin ay ang sinabi niyang 2 beses na binaril sa ulo ang kanyang asawa. Ayon nga sa detective, hindi karaniwang na agad matukoy ng isang tao kung ilang beses na nabaril ang isang biktima, lalo na kung kakakita pa lamang niya sa sitwasyon. Sa maraming kaso ng pagbaril, mahirap malaman kaagad kung ilang putok ang tumama sa isang tao kung hindi pa ito nasusuri na mabuti. May isa pang bahagi ng tawag na naging kapansin-pansin. Nang tanungin siya kung may iba pang tao sa bahay, sinabi niyang bukas ang pinto ng garahe. Para sa eksperto, medyo kakaiba ang magbigay ng ganitong impormasyon kung hindi naman iyon ang tanong ng dispatcher. Ipinaliwanag niya sa mga sitwasyon ng emergency, karaniwang sinasagot lamang ng tumatawag ang mga tanong na ibinibigay sa kanya. Ngunit kapag ang isang tao ay kusang nagbibigay ng dagdag na detalye na hindi pa naman tinatanong, minsan ay nagiging sinyalis ito na sinusubukan niyang ipaliwanag ang isang kwento. Ayon sa detective, may mga kaso ng krimen kung saan ang tawag sa 911 ay bahagi ng pagtatangkang iligaw ang investigasyon. Tinatawag nga nila itong stage crime scene o isang eksena na sadyang inayos upang magmukhang iba ang nangyari. Ipaliwanag rin nga ng investigador na kung ang isang estranghero ang gumawa ng krimen, kadalasan ay hindi na ito kailangang magtago ng ebidensya o mag-ayos ng eksena. Ngunit kung ang isang tao na malapit sa biktima ang sangkot, minsan ay sinusubukan nga nitong magmukhang pagnanakaw o ibang uri ng krimen ang nangyari. Gayunpaman, muli naman binigyang diin ng detective na ang obserbasyong ito ay hindi pa patunay ng anumang krimen. Ito ay mga detalye lamang na dapat suriin ng mga investigador habang nagpapatuloy ang kailang pagsisiyasat. Habang masinusuri ng mga eksperto at investigador ang 911 call, may isa pang ang detalye ang naging kapansin-pansin sa kanila. Ito ay may kinalaman sa mga anak ni Caleb at Ashley. Sa tawag nga sa 911, sinabi ni Caleb na naroon sa bahay ang kailang 2 anak na babae at natutulog ang mga ito sa kailang mga kwarto. Para sa mga investigador, mahalagang bahagi ng kwento ang mga bata dahil sila rin ay nasa loob ng bahay na mangyari ang krimen. Ngunit sa tawag, sinabi ni Caleb na kasama niya raw ang mga bata nung mangyari ang krimen. Ang detalye nga ring ito ay agad na nagdulot ng mga tanong sa mga eksperto. Kung natutulog ang mga bata sa kailang kwarto, bakit sinabi ni Caleb na kasama niya ang mga ito nang mangyari ang insidente? At kung talagang kasama niya ang mga bata, paano niya nalaman kung kailan eksaktong binaril ang kanyang asawa? Isa pa sa mga tanong ng mga eksperto ay kung bakit tila hindi nagising ang mga bata sa nangyaring pagbaril. Ayon sa mga ulat, 2 putok ng baril ang tumama sa ulo ni Ashley. Sa isang tahimik na bahay sa kalagitnaan ng gabi, malakas ang tunog ng baril at karaniwang itong maririnig sa loob ng bahay. May isa pang ang bagay na napansin ang mga eksperto sa 911 call. Dahil sa halip na agad na puntahan at i-check ang kalagayan ng kanyang mga anak, tila mas nakatuon pa si Caleb sa pakikipag-usap sa dispatcher tungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Sa mga karaniwang sitwasyon ng mga emergency, lalo na kung may pumasok umanong estranghero sa bahay, natural sa isang magulang na agad na tiyakin ang kaligtasan ng kailang mga anak.
Ngunit ayon sa mga nakarinig sa recording, hindi ito ginawa ni Caleb. Isa pang detalyeng tinalakay ng mga eksperto ay ang mga aso nila sa bahay. Sa maraming tahanan, ang mga aso ay madaling magising at tumahol kapag may pumasok na hindi kilala. Kung may pumasok ng magnanakaw sa bahay sa kalagitnaan ng gabi, inaasahan na mag-iingay ang mga aso at magigising ang mga tao sa bahay. Habang patuloy na sinusuri ng mga investigador ang bawat detalye ng kaso, may isang mahalagang bagay na naging sentro ng kailang pansin. Ito ay ang baril na pag-aari umano ni Caleb. Ayon nga sa kanya, karaniwang niyang inilalagay ang kanyang baril sa central console ng kanyang truck na nakaparada sa garahe ng kailang bahay. Nang suriin naman ng mga pulis ang sasakyan, nakita nga nilang bukas ang center console ngunit wala roon ang baril. Para sa mga investigador, napakahalagang detalye nito dahil ayon sa mga ulat mula sa crime scene, ang uri ng baril na ginamit sa pagpatay kay Ashley ay isang 9mm na baril. Dahil dito, nagsimulang pagduktungin ng mga investigador ang mga piraso ng impormasyon na kanilang natuklasan. Kung ang baril na ginamit sa krimen ay kaparehong uri ng baril na pag-aari ni Caleb at kung ang baril na iyon ay biglang nawawala sa kanyang sasakyan, natural lamang na maging bahagi siya ng kanilang pangunahing investigasyon. Ayon sa mga eksperto ng forensic investigation, ang bala at basyo na nakuha sa isang crime scene ay maaaring gamitin upang matukoy kung anong baril ang ginamit sa pagbaril. Kapag natagpuan ang mismong baril, maaaring ihambing ng mga eksperto ang mga marka sa bala at sa basyo upang malaman kung ito nga ang sandatang ginamit. Kung sakaling ang bala o basyo na iyon ay tumugma sa baril na pag-aari ni Caleb Flynn, magiging napakalakas ngang ebidensya iyon laban sa kanya. Dahil dito, malaking posibilidad na ito ang isa sa dahilan kung bakit nagpasya ang mga investigador na isama siya sa listahan ng mga sospek. Bukod pa nga sa baril, sinuri rin ng mga investigador ang iba pang posibleng ebidensya sa loob ng bahay. Tiningnan rin nila ang galaw ng pamilya bago mangyari ang krimen. Sinuri rin nila ang mga komunikasyon tulad ng mga mensahe sa telepono, email at iba pang digital na tala na maaaring magbigay ng ideya kung ano ang nangyari sa relasyon ng mag-asawa bago ang insidente. Samantala, matapos ngang arestuhin si Caleb Flynn, agad siyang dinala sa korte upang formal na iharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang na ang pagpatay, 2 bilang ng felonious assault, gamit ang nakakamatay na armas at 2 bilang ng tampering with evidence o pakikialam sa ebidensya. Sa mga dokumentong inihain sa korte, malinaw ang buod ng paratang laban sa kanya. Ayon sa ulat, si Caleb umano ang bumaril at pumatay sa kanyang asawa na si Ashley noong madaling araw ng February 16, 2026. Sinabi rin sa dokumento na sinubukan niyang iligaw ang mga investigador sa pamamagitan ng paglikha ng isang eksena na magmumukhang pagnanakaw ang nangyari. Ang mga paratangang ito ang naging dahilan upang arestuhin si Caleb at dalhin sa korte upang sagutin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Habang binabasa sa korte ang mga paratang, tahimik lamang nakinig si Caleb. Tinanong siya ng hukom kung naiintindihan niya ang lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Ipaliwanag din sa kanya na may karapatan siyang magkaroon ng abogado na kakatawan sa kanya sa korte. Kung sakaling hindi niya nga kayang bayaran ng isang pribadong abogado, maaari siyang humingi ng tulong sa tanggapan ng public defender upang mabigyan siya ng abogado na itatalaga ng korte. Matapos ngang ipaliwanag ang karapatang ito, tinanong siya ng hukom kung may nais ba siyang sabihin tungkol sa kaso o halaga ng piyansa na itatakda laban sa kanya. Sa puntong iyon, tila nagpakita ng emosyon si Caleb. Sinabi niya na nais lamang niyang alagaan ang kanyang mga anak. Ayon sa kanya, hindi siya isang taong tatakas o magtatago. Sinabi niya rin na gusto lamang niya makauwi upang maalagaan ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag naman ng hukom na kailangan rin magtakda ng piyansa ang korte. Matapos pag-isipan ang sitwasyon, nagdesisyon ang hukom na magtakda ng bond na nagkakahalaga ng $2 million o 117 million pesos para sa lahat ng kasong kinaharap ni Caleb. Ayon sa utos ng korte, kung sakaling makakapagpiyansa siya, kailangan niyang sumunod sa mahigpit na kondisyon. Isa sa mga ito ay ang house arrest o pananatili lamang sa loob ng bahay habang patuloy ang proseso ng kaso.
Kailangan din siyang sumailalim sa electronic monitoring upang masubaybayan ang kanyang kinaroroonan. Bukod dito, ipinag-utos din ng hukom na hindi siya maaari makapag-ugnayan sa ilang tao na may kaugnayan sa kaso. Hindi rin siya pinapayagang makipag-usap sa kanila ng direkta o kahit sa pamamagitan ng ibang tao. Kasama sa pagbabawal na ito ang anumang uri ng komunikasyon tulad ng tawag sa telepono, mensahe o pakikipag-ugnayan sa internet. Matapos ipahayag ang mga kondisyon, tinanong muli ng hukom si Caleb kung naiintindihan niya ang lahat ng mga utos na iyon. Sumagot naman siya ng oo bilang tanda na nauunawaan niya ang mga patakaran na itinakda ng korte. Sa kabila ng kanyang pakiusap na makauwi sa kanyang mga anak, nanatili siyang nakakulong. Si Caleb ay nag-plead ng not guilty. Hindi niya agad nabayaran ang piyansa kaya't dinala siya sa Miami County Jail habang hinihintay ang susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa March 26, 2026 kung saan tatalakayin ang ebidensya at susunod na hakbang sa kaso. Habang mas lalong sinusuri ng mga investigador ang buhay ni Caleb Flynn, may isang lihim na unti-unting lumabas, isang bagay na hindi kailanman nalaman ng kanyang asawang si Ashley. Sa likod nga ng imahe ng pagiging relihiyoso at aktibong miyembro ng simbahan, lumitaw sa investigasyon na may relasyon sina Caleb at Alea Turner, isang worship leader sa parehong simbahan na kanilang pinaglilingkuran. Magkasama silang umaakyat sa entablado tuwing pagsamba, magkasamang umaawit at nangunguna sa mga kongregasyon sa panalangin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Ashley ay nakaupo lamang sa mga upuan ng simbahan at buong pagtitiwala sa kanyang asawa. Naniniwalang ang babaeng kasama nitong umaawit ay isa lamang kapwa leader sa pagsamba. Ayon nga sa mga lumabas na impormasyon, alam umano ni Alea na may asawa at pamilya si Caleb, ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang ugnayan. Para sa mga investigador, ang relasyong ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang pagsusuri sa posibleng motibo, lalo na kung ang lihim na affair ay malapit ng mabunyag. Kung mangyayari iyon, maaaring harapin ni Caleb ang diborsyo, paghahati ng ari-arian, usapin sa kustudiya ng mga anak, at pagkawala ng reputasyon sa kailang simbahan at komunidad. Dahil dito, pinaniniwala ang pinili ni Caleb ang isang mas madilim na paraan upang tapusin ang lahat. Sa pinakabagong kaganapan nga sa kaso ni Ashley, may bagong legal na hakbang sa korte at kasali na rin ang mga abogado ng mga tagapag-alaga ng kanyang mga anak. Layunin nito na ayusin ang kustodi ng mga bata, mga ari-arian at siguraduhin ang kailang proteksyon habang nagpapatuloy ang kaso. Humihiling din ang pamilya ni Ashley na impormasyon tungkol sa financial account at life insurance dahil nag-aalala silang maaaring alisin o ilihis ang mga ito mula sa mga bata at sa estate ni Ashley. Patuloy na binabantayan ang kaso dahil sa trahedya at ang mga komplikadong legal at pinansyal na usapin habang naghahanda para sa sunod na bahagi ng paglilitis. Hanggang sa ngayon, wala pa ring opisyal na motibo ang inilabas ang mga otoridad o korte sa publiko sa kaso ng pagkamatay ni Ashley Flynn dahil hindi pa rin nga direktang inaamin ni Caleb na siya ang pumatay sa sarili niyang asawa. I-update ko na lang po kayo sa kasong ito. Maraming salamat po sa aking mga masugid na manunood. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking channel. At kung matagal na po kayong nanonood ng aking mga video, i-check nyo rin po kung nakasubscribe na po kayo sa aking bagong channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Ako po si Denise at see you in my next video.